Ikaw ba ay nagtataka kung bakit sa sabong ay lamang ang talo mo sa... Hi everyone, this is Kim Lawrence de Guzman. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel na to, just subscribe and click the notification bell button for more videos update. Ikaw ba ay nagtataka kung bakit sa sabong ay lamang ang talo mo sa pagtatrabisiya? At ikaw ba, syempre ikaw, oo ikaw, syempre gusto mong malaman kung paano manalo at paano tumaas ang winning percentage para manalo sa trabisiya. Ang tatalakayin natin ngayon mga pre ay kung paano manalo sa trabisiya. At meron akong ibabahaging dalawang paraan sa inyo para manalo sa trabisiya na alam kong pwedeng makatulong at makapagpataas ng winning percentage ng pagkapanalo nyo sa trabisiya. Kaya tara na! Oo, tara na at ng paraan para manalo sa trabisiya. Kung alam mo yung salitang eskalera, alam mo yung salitang eskalera at narinig mo na yan. Ang eskalera ay ang pagtaya ng sunod-sunod sa iisang pwesto o sa iisang tayaan. Mga pre, pag natutunan mo kung paano gawin yung eskalera, mas matataas yung winning percentage mo. Ang eskalera, pwede itong gawin kahit maliit o malaki man ang puhunan mo. Pero mas maganda kung mas malaki ang puhunan mo kasi mas mataas yung magiging winning percentage mo. Kasi nga, mahaba ang iyong puhunan. I-discuss ko sa iyo kaibigan kung paano gawin ang eskalera. Ang eskalera, for example, meron kang 1,000 na puhunan. Pag may maliit kang puhunan, mamaya yung malaki. Pag may maliit kang puhunan, for example, meron kang 1,000. Yung 1,000 mo, ipupusta mo una sa wala. Ngayon, yung 1,000, hindi mo siya ilalahat. Kailangan 100 muna kasi maliit ang puhunan mo. Yung 100 mo, for example, itataya mo sa wala. Naitaya mo na yung 100 mo sa wala. For example, natalo. Natalo si 100. Sa next na sultada, tumaya ka ng 200. Bali, dodoblehin mo siya. For example, nanalo. Diba? Yung 200 mo, nanalo. Ibig sabihin, natalo ka ng 100. Sa pangalawang pusta mo, tumama ka ng 200. Ibig sabihin, meron ka na agad na 100. Walang kahirap-hirap. Diba? Ganun. Ngayon, for example, 4 na beses kang natalo. Or 3 beses ka natalo. Yung 100, tinaya mo, natalo. Di tataya ka ngayon ng 200, 200 pesos. Kasi dodoblehin mo nga siya. Ngayon, natalo na naman siya. So, ang total ng talo mo na ay 300. So, kailangan mong doblehin yung 200 para pag tumama ka, meron kang maliwanag na 100 ulit. Pag nanalo ka. Okay? Ngayon, tinaya mo sa pangalawang sultada or pangatlong sultada yung 200. Tinaya mo siya tumaya ka ngayon ng 400 kasi nga natalo yung 100 at saka yung 200. Ngayon, tataya ka ngayon ng 400 sa wala. So, paano pag nanalo? Yung 300 mong talo, mababawi mo agad. Kasi nga, tatama ka ng 400 pesos. So, may 100 pesos ka na naman na may tatabi. Ganun po yung pagtatrabisiya ng eskalera. Oras na tumama ka, kailangan bumalik ka ulit sa 100. Hindi yung pag tumama ka ng 400, dodoblehin mo agad ng 800. Mali po yun. Babalik ka po agad ng 100. Ganun lang po yun hanggang sa tumama ka ng tumama. Sa 5 sultada po na hindi ka tatama, napakamalas mo na po noon. Pero bibira po yun mangyari. Yun po yung kagandahan ng mahaba ang pisit or mahaba ang kapital. Kasi pag mahaba yung kapital mo, once na nasunod-sunod yung talo mo, mga umabot ng 5 to 6 times or 10 times na talo mo, kasi nga nagliamado, meron ka pa rin pang susuporta. Kailangan may sustainability ka ng pagpusta. Kailangan masustain mo yung pagpusta mo kahit natatalo ka. Kasi isang tama mo lang, bawi mo na lahat yon, tatama ka pa ng 100. Kahit computin nyo po. Diba? For example, di lahat nga na kada tama mo ay 100 kasi nga 100 ka nag-umpisa. For example, malaki yung punan. Nangangapital ka ng 10,000 or 50,000. Ngayon, for example, ito po yung kagandahan ng malaki yung punan. Mag-uumpisa ka sa 1,000. Yung 50,000 mo, mag-uumpisa ka sa 1,000. Yung 1,000 mo, ipupusta mo sa wala. For example lang eskalera, doon ka lagi tataya sa wala. For example, natalo yung 1,000 mo. Sumunod, second fight, tataya ka ng 2,000 kasi dodoblein mo yung 1,000.
Tataya ka ng 2,000. For example, natalo ulit. Natalo ulit yung 2,000. Ngayon, yung 2,000, dodoblein mo siya kasi nga 3,000 na ang total ng talo mo. Kaya pag dinoble mo yung 2,000, magiging 4,000. 4,000 ngayon yung ipupusta mo sa pangatlong sultada. And for example, pag nanalo si 4,000, bawi mo agad yung 3,000 mo. Ganun po yung eskalera. Bawi mo na yung 3,000 mo, may hila ka pang 1,000. Ganun lang kadali. Diba? Nagets mo? Kuha mo. Sana naman ay nagigets mo. For example, yung 2,000 mo sa wala, tapos dinehado ka. Yung tawagan ay Gisan. Ngayon, yung 2,000 mo natalo. Natalo ulit siya. Idodoblin mo siya ng 4,000. Pag dinoble mo ng 4,000, tapos dehado ka ulit. Tapos nag-Gisan. Ngayon, nung nag-Gisan, yung Gisan po, yun po yung logro. Alam nyo po yun mga kasabong, alam mo yan. Logro po yan. Yung 4,000 mo, tatama ng 5,000. Yung 2,000 mo, tatama ng 2,500. Yung 1,000 mo, tatama ng 1,250. Ngayon, ito yung kagandahan pag sa wala ka nakalagay. Di talo ka nga ng 2,000. Tapos, dodoblein mo siya, 4,000. And nag-Gisa na naman, nakakuha ka na naman sa G's. Ngayon, nagkataon nanalo yung la. So, nanalo ka. Yung 4,000 mo, tatama siya ng 5,000. Ngayon, yung talo mong 2,000, bawi mo na agad yung talo mong 2,000. Ang kagandahan yan mga pre, yung tatamaan mo is 5,000. So, meron ka kagad 3,000 na panalo na walang kahirap-hirap. Diba? Ganun lang. Pagka nanalo ka ng 5,000, balik ka ulit sa 2,000. Balik ka ulit sa 1,000. Pagkakapanalo mo, kailangan babalik ka ulit sa baba. Unang pusta mo, tumama, hindi mo siya i-roll ulit. Babalik ka ulit sa 2,000. Yun po yung kagandahan ng eskalera. Kaya kung mas mahaba yung PC mo, mas mahaba yung kapital mo, mas mataas yung magiging winning percentage mo. Huwag ka lang maiinip. Dahil alam nyo naman po na pag nasaktan ka at natalo ka sa trabisiya, dyan na yung lumalabas yung pagkainis mo. Mainis ka, gusto mo kagad makabawi. Hindi mo napapansin, unti-unti nang nauubos yung pera mo pag nainis ka. Kasi nawawalan ka ng diskarte. Kaya pag nawala yung diskarte mo, hindi mo na naman masusunod-sunod yung eskalera na tinatawag. Ngayon, kung gusto mo umuwi ng may pera, kailangan alam mo na yung gagawin mo. Kung ano yung strategy na gagawin mo. Kaya, subukan mo mag-eskalera. Dumako naman tayo sa pangalawang pamamaraan para manalo sa trabisiya. Ano nga ba ito? Ito ay ang salitang pagnenegosyo. Ito ay hindi literal na negosyo na kailangan mo magtinda or bilhan para matawag na negosyo. Ang pagnenegosyo sa sabungan, ito ay isang teknik na ginagawa ng ibang magsasabong para kumita ng pera. Dito sa pagnenegosyo, hindi mo kailangan ng malaking kapital or sobrang laking kapital. Pero kung gusto mong manalo, syempre, ng malaki, kailangan meron ka ding malaking pangsuporta once na maipit ka. Kasi kung hindi ka magaling mag-compute dito at hindi matalas ang memorya mo sa mga tawagan sa sabungan, doon ka makakaranas maipit. Kaya kailangan dapat matalas yung memorya mo sa pag-compute at saka sa mga tawagan, sa mga logrohan. Alam niyo yan. Para hindi ka malito. Paano nga ba gawin ang negosyo? O paano gawin ang pagnenegosyo sa loob ng sabungan? Ganito yan. Hindi mo kailangan maglabas muna ng pera kasi nga dito hindi ka liable na maglabas ng pera kasi nga pupusta ka sa meron at pupusta ka sa wala. Paano mangyayari na pupusta ka sa meron at pupusta ka sa wala tapos magkakapera ka? Paano? Di ba? Ganito yan. For example, meron kang 500 pesos. Yung 500 pesos mo, ipupusta mo sa meron. Ngayon, pagpusta mo sa meron ng 500 pesos, syempre, pupusta ka rin sa wala ng 500 pesos. Ngayon, dito pa lang, pag pumusta ka ng 500 sa meron, 500 sa wala ka ng talo dyan. Para ka lang nagloloko. Kailangan makapusta ka ng 500 pesos sa wala na may logro. Kasi kung walang logro, hindi ka magkakaroon. At kailangan dapat laging manalo ang nasa wala. For example, ganito yan. Pusta ka ng 500 pesos sa meron. Parehasan. Pag tumama yan, 500.
Ngayon, masyadong minaliit ng meron ang wala. So, magtatawagan yan. Ngayon, pag naglogrohan yan, alam nyo naman yon mga pre, na pag naglogrohan, dehado yung nasa wala. So, kailangan ng mga meron na mga pital upang laban yung pusta nila sa wala. So, for example, yung 500 na pinusta mo sa meron at yung 500 na pinusta mo sa logro sa wala na Gsan. Ngayon, pag tumama si meron, kakaroon ka ng 500, pumusta ka sa wala ng 500. So, yung magiging tama mo sa meron, mapupunta lang sa wala kasi nga 500 yung pinusta mo. So, wala kang kita ngayon. Ngayon, ganito magkakita. Pag pumusta ka ng 500 sa meron at pumusta ka ng 500 sa wala tapos may logro na Gs, ngayon, kailangan panalangin mo manalo ang wala. Kasi pag nanalo ang wala, ang tatamaan ng 500 pesos mo sa logro na Gsan ay 625. Ngayon, pag nanalo si wala, syempre matatalo ka ngayon sa meron kasi nga pumusta ka rin sa meron, may pusta ka rin sa wala. Matatalo ka ng 500 sa meron sa parehasan. Ngayon, pag nanalo si wala sa Gsan, yung 500 na talo mo dito, ibabayad lang yung mapapanalunan na 625 dito sa talo mo sa meron. 500 lang yung babayaran mo, kaya maliwanag na may 125 pesos ka na tama, na labis. Ano nangyari? Yun nga. Kasi nga ka sa logrohan, yun ang kagandahan ng pagnenegosyo. Hindi mo kailangan maglabas ng pera. Sana naman na susubaybayan mo kung paano tumatakbo ang pagnenegosyo sa loob na sabungan. Ngayon, isa pang example. Ngayon, pang malakihang puhunan naman. Ngayon, pumusta ka ng 8,000. Logrohan. Kumuha ka ng 8,000 sa Gs. 8,000. Kailangan mo mga pital ng 10,000 dyan. Kasi nga, lamang yung meron sa wala. Gsan ang tawagan. Nakakuha ka agad ng 8,000. So, kailangan mo mga pital ng 10,000. Ngayon, pupusta din ako sa wala ng 8,000. So, for example, 8,000 sa meron, mangangapital ka ng 10,000. Pag natalo ka, babayad ka ng 10,000. Ngayon, ang diskarte dyan, pag pumusta ka sa wala ng 8,000, kailangan ang logro niyan ay 11. Ang tawagang 11, dyan lumalabas yung ang 80 pesos mo, tatama ng 110, tapos ang, for example, ang 8,000 mo, tatama ng 11,000. Ngayon, for example, yung 8,000 mo, nakakuha ka sa Gs, mangangapital ka ng 10,000. Ngayon, pupusta ka ngayon ng 8,000 sa wala, which is logro ng onsehan, tatamaan mo ngayon dito 11,000. Ngayon, pag natalo si wala at nanalo si meron, yung 8,000 na kailangan mo ipambayad sa wala, syempre, nanalo meron, yung 8,000 na panalo mo sa meron, mapapabayad lang siya sa ipinusta mo sa wala na 8,000. So, wala ka na naman kita. Kaya kailangan manalo yung wala. Kasi, for example, yung 8,000 na pusta mo sa meron, yung 8,000 na pusta mo sa wala, ang tatamaan ng wala ay 11,000. Tapos, ang kailangan mong bayaran pag natalo ka sa meron ay 10,000. Ngayon, pag nanalo si wala, yung 11,000 na mapapanalunan mo sa wala, ay ibabayad mo lamang sa 10,000. 10,000 kasi nga nangapital ka imbis na 8,000 lang ang babayar mo, 10,000 kasi Gsan ang tawagan. Ibabayad mo lang yung 10,000 sa meron at yun, doon ka palang magkakameron. Nagets mo? Paano ka magkakameron? Kasi nga, 10,000 lang yung babayaran mo sa meron, so may 1,000 pa na labis. So kanino mapupunta yun? Kundi sa'yo lang. Wala nang iba kundi sa'yo lang. Ganon kagandahan gumamit ng pagnenegosyo sa sabungan. Di ba? Wala kang katalo-talo. Once na manalo si wala, lagi kang magkakaroon. Di ba? Hindi mo napapansin kahit maunti lang yung pumapasok na pera. Pero pag yan ay habang tumatagal ay naiipon, hindi mo napapansin lumalaki na yung pera mo. Ganun lang kadali. Nagets mo ako. Di ba? Sige, isa pang example. Nakakuha ka kagad ng 10,000 sa meron. Parehasan. And biglang may sumahod agad sa'yo ng 10,000 sa meron. So, nakakuha ka ng 10,000. Lumalim bigla yung tawagan. Siyempre, pag pumusta ka ng 10,000 sa meron,
pupusta ka rin ng 10,000 sa wala. Para kung alin man na matalo dyan, o kung magparehasan man yan, wala kang lugi. Magbabayaran lang sila parehas. Parang ikaw lang yung magiging way ng meron at ikaw yung magiging way ng wala para maglaban yung pera nila. At the same time, pag napaglaban mo yung pera nila, magkakaroon ka pa ng komisyon pag nanalo si wala. Di ba? Kung iisipin mo, kung marirealize mo kung paano tumatakbo yung pagnenegosyo, ang ganda, ang ganda. Basta magaling ka lang sa tawagan at saka computation. Kailangan mabilis yung isip mo. Ngayon, for example, 10,000 sa meron, nakakuha ka ng parehasan. Nagtirisan bigla. Noong nagtirisan bigla, sumahod ka ngayon sa wala ng 10,000, which is, pag tumama yung 10,000, may automatic na 15,000 ang mapapabayad. For example, nanalo na nga si wala. Yung 10,000 na talo mo sa meron, at mananalo ka ng 15,000 na tumataginting na 15,000 sa wala, yung 10,000 doon, ibabayad mo lang sa meron kasi nga pumusta ka rin sa meron. Tapos yung matitirang 5,000, sa'yo pa rin mapupunta yon. Wala nang iba kundi sa'yo lang. Diba? Mas malaki, mas malaking pusta, mas malaki ang income na papasok sa'yo. Kasi hindi ka naman matatakot eh. Basta magaling ka lang at mabilis. Hindi ka matatakot kasi alin man ang matalo sa dalawa, parang dadaan lang yung pera sa'yo para sila magbayaran. Pero once na laging manalo sa wala, doon ka kikita ng maganda. Lalo pag nagdehado. Nagets mo? Kaya sana ma-adapt mo yung mga sinasabi ko sa'yo. Kasi malay mo, ito yung dahilan para hindi ka na lagi matalo sa trabisiya. Inuulit ko, lahat ng sinasabi ko sa inyo or binabahagi kong informasyon, ito ay nangyari na sa akin based on my experience. Kung nangyari na sa akin, sure ako, mangyayari na to sunod sa iyo pag sinunod mo yung step by step na sinasabi ko sa iyo. Walang masama kung hindi mo i-adapt or hindi mo gawin. Wala namang mawawala eh. Ako, nagbibigay lang ako ng informasyon para matulungan ka. Oo, para matulungan ka. Para manalo sa trabisiya. Sino nga ba namang maniniwala sa akin? Kasi kung titingnan mo lang ako, bata ako. Pero yung informasyon na nalaman ko sa iba't ibang nakakasalamuha kong tao, yung mga natututunan ko, mga veterano, mga eksperto sa sabong, doon ako natuto or doon ko siya nakuha yung informasyon na ibinabahagi ko sa inyo. Kaya ako siya ibinabahagi sa inyo kasi nakatulong sa akin. Kaya walang masama kung i-adapt mo or gagawin mo. Diba? Dito sa sabong nagtutulungan tayo. Kaya gusto kong matulungan ka din. Kaya yun lamang po. Hanggang doon na lamang. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At sana naman ay natuto ka. At kung nakatulong man ako sa iyo, just subscribe and click the notification bell button para sa mga video na gusto mong ma-update ka soon. Okay? Thank you. Peace out. At lagi mo lang tatandaan, pre, na wag ka lang maiinip kung matagal lumaki yung pera mo. Okay? Kasi hindi mo napapansin, unti-unti na yung lumalaki once na nasusunod mo yung step by step. At ang pagsasabong at ang pagtatrabisiya, yan ay ginagawa mo na ring hanap buhay. Kaya wag mo isapalaran biglaan. Wala namang madali eh, unti-unti lang. Kaya sa bawat pagtatrabisiya mo at nananalo ka dahil sa pamamaraan na naibahagi ko sa iyo, I'm sure lagi kang may maiuuwi sa pamilya mo na makakatulong sa iyo sa pang-araw-araw mo. Yun lamang. At maraming salamat sa iyong pakikinig. At sana ay mag-subscribe ka and click the notification bell button for more videos update. Thank you. Peace out.